Si Ayuan ay matagal nang nasa bundok Dragonia, hindi alam ang nangyayari sa labas. Baka magkaroon ng gulo sa pagbaba niya ng bundok. Ana, pumunta ka sa tagong lugar at protektahan ang binata. Opo. Xiao Yu, kahit mamatay ako, ayaw kitang iwan. Kahit anong gawin ng mga magulang ko, hindi nila tayo mapaghihiwalay. Tatay? Nanay? Ayos. At nagtatakas pa kayo, tingnan ko kung saan ka tatakas. Sinabi ko na, si Muyu lang ang mahal ko. Hindi ko pakakasalan si Camille Santos. Si Camille Santos ay ang pinakaklasiking dalaga ng mayamang pamilya sa lungsod Costera. Siya lang ang karapat-dapat na maging asawa para sa aming angkan. Tingnan mo ito, isang ulilang babaeng walang pinagmulan. Saan siya makakapantay kay Camille? Ang gusto kong pakasalan ay isang asawang nakakaintindi at nagmamahal sa akin, hindi isang titulo. Tito, tita? Nagtapos na ako ng pag-aaral at may trabaho na. Pagbubutihin ko pa. Hindi ko hihiyain si Chen. Sino ka ba? Si Camille ay mula sa Korporasyon Santos, ang tanging tagapagmana. Ang bilyong halaga ng ari-arian ng Korporasyon Santos ay kanya lahat. Ikaw, isang taga-probinsya. Kahit magsumikap ka habang buhay, kahit isang daliri ni Camille hindi mo maaabot. Ano pang hinihintay mo? Isama na ang binata pa uwi. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako! Chen! You! Chen! You! Chen! You! Chen! You! Chen! You! Chen! You. You! Hindi ako magiging isang piyesa para umangat ang inyong katayuan. Chen! Walang utang na loob na anak. Bilang tagapagmana ng Angkan Gonzales, kailangan mong magpakasal sa isang mayaman. Kahit hindi ang pamilya Santos, hindi maaring siya, basura mula sa mababang antas. Isama na ang binata pa uwi. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Chen! You! Chen! Xiao Yu, Xiao Yu. Kuya? Xiao Yu. Xiao Yu, anong problema? Ano ang nangyari? Wala, kuya. Itong mga nakaraang taon, nahirapan ka sa labas. Pero bakit ka biglang bumalik? Ikakasal ang kapatid kong babae. Siyempre, kailangan kong bumalik. Gusto kong pumalit kay tatay upang ibigay ang iyong kamay ng personal sa kamay ng nobyo. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo kay kuya. Wala nang engagement. Ang kanilang pamilya ay hindi tumanggap sa aking pinagmulan. Sinasabi na hindi ako karapat-dapat para kay Aisenan kuya. Wala na kaming pag-asa ni Aisenan. Katawa-tawa. Sa mundong ito, wala pang kapatid na babae ni Muyuan na hindi karapat-dapat. Xiao Yu, gusto mo siya. Swerte niya yun. Sasamahan kita para bawiin ang iyong lalaki. Kuya. Ang pamilya ni Aisen ay isa sa pinakamayayamang pamilya sa lungsod Costera. Hindi natin kayang abutin. Ano siyang mayaman? Tara, sasamahan kita sa bahay nila para hilingin ang iyong kamay. Ay, kuya. Ginoong Lin. May balita na tayo tungkol sa binata. 20 taon na. Natagpuan ko na ang aking anak. Ang binata ay inampon ng isang pamilyang magsasaka na ang apelyido ay Mew at pinangalanang Muyuan. Ang pamilyang ito ay naging mabuti sa binata. Kahit gaano kabuti ay hindi kasing husay ng pagiging nasa tabi ko, mas mabuti pang maging binata ng pamilya Lin. Ihanda ang sasakyan pumunta sa Baryo Kanduran. Sa mga nakaraang taon, hindi ko inaasahan na napakahirap ng buhay ni Muyuan. Sino kayo? Ano ang ginagawa ninyo dito? Tita, tanong ko lang po, dito ba nakatira ang pamilya ni Muyuan? Oo, bakit? Ipapakilala ko po sa inyo ito si G. Villanueva, ang boss ng Pangkat Negosyo Villanueva. Siya rin ang tunay na ama ni G. Muyuan.
Ang pagdating namin ngayon ay para kunin si G, Muyuan, para umuwi at kilalanin ang kanyang angkan. Ano, ang tunay na tatay ng batang Muyuan ay ang chairman ng Pangkat Negosyo Villanueva. Kuya. Tama na lang. Hindi ako karapat-dapat para kay Achen. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw ang kapatid kong si Muyuan, sila ang hindi karapat-dapat sa iyo. Tara, sundin mo si kuya. Achen, mamaya ang Korporasyon Santos ay darating para makipag-usap tungkol sa partnership. Mabuti, maaari mong kasama si Camille makipagkilala ng husto. Kung ano ang gusto ninyong sabihin, hindi ako makikipagkita sa kung sinong Camille Santos. Anak na walang galang. Kung ayaw mo o gusto, kailangan mong makipagkita. Jiyang, may bisita sa labas, sabi may mahalagang bagay. Hindi kaya maagang dumating ang mga tao ng Santos? Papasukin ninyo. Bilisan, papasukin na. Bilis, bilis, bilis. Ikaw pala? Xiao Yu. Bumalik ka rito. Talagang hindi ka mawala-wala. May kapal ng mukha ka na pumunta sa bahay ko. Dito hindi ito para sa mga mahihirap na tulad ninyo lugar na pinapapasok kayo. Umalis ka na agad dito. Jing, yang magandang araw po sa inyo. Ipapakilala ko ang aking sarili. Ang pangalan ko ay Muyuan, ako ang kuya ni Muyuham. Akala mo ba magdala ka ng kuya ay sasalo sa iyo? Umalis ka na. Ang makakita sa inyo ng isa pang tingin ay sumasama na sa aming mga mata. Ngayon, pumunta ako para sa kasal ni na Xiao Yu at Achen, magbigay kayo ng kondisyon. Para sa kaligayahan ng aking kapatid na babae. Anong kondisyon? Kaya kong tanggapin ang lahat. Isang malaking biro talaga. Ano ba ang katayuan namin? Ano ba ang katayuan ninyo? At naglakas loob pa kayong magtakda ng kondisyon? Dalawang galing sa mahirap na bundok na takas na probinsyano, talagang kahit ano masasabi ninyo. Inay? Kuya? Baka mas mabuti na lang na tumigil na tayo. Inay? Si Xiao Yu lang ang gusto ko. Siya lang ang pakakasalan ko sa buong buhay ko. Tumahimik ka! Tao po, dalhin ninyo si Young Master sa kanyang silid. Kung wala ang pahintulot ko, huwag siyang lalabas ng silid kahit isang hakbang. Kaya ko namang maglakad mag-isa. Xiao Yu, umuwi muna kayo. May paraan akong maiisip. Bakit hindi pa kayo umalis? Mr. at Mrs. Gonzales, dahil naglakas loob akong pumunta, ibig sabihin may kumpiyansa ako. Upang maisakatuparan ng kasal na ito, magtakda kayo ng anumang kondisyon. Kung sakali, kaya kong gawin lahat, di ba? Ikaw isang dukha. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob? Pumunta ka sa aming Angkan Gonzales para manligaw? Tulong! Palabasin ninyo silang dalawa. Mr. Gonzales, dumating na ang pamilya ni Doña Carmen. Papasukin ninyo agad. Ay! Doña Carmen Santos, Shanshan, dumating na kayo sa wakas. Nandito ka rin, Shanshan. Mas maganda ka kaysa noong huli tayong nagkita. Magandang araw po, Tito at Tita. Ang sweet ng bunganga mo. May bisita kayo? Hindi nyo ba nakikita na may importanteng bisita kami? Umalis na kayo. Sila ay... Ginang, ang walang kwenta kong anak na lalaki. Di ko alam kung saan niya nakilala ang isang mahirap na dalaga. Eto na. Dinala niya ang kanyang mahirap na kuya para manligaw. Nakakahiya sa inyo. Hahayaan ko na silang umalis ngayon din. Bata pa lang, wala ng self-awareness. Kahit saan sumasabit sa matataas na sanga, ang mga babaeng ganito, walang hiya. Marami na akong nakitang ganyan. Ginagamit ang tunay na pag-ibig bilang dahilan, pero ang totoo, gusto lang ng shortcut. Ikaw, Hindi ko naman ginagawa yon. Si Achen at ako ay tunay na nagmamahalan. Pakiusap, Tito Yang, payagan nyo kami. Ano ang maibibigay mo para payagan kita? Ang iyong pinag-aralan o ang iyong pinagmulan? Si Camille ay isang sosyal na galing ibang bansa, tagapagmana ng Korporasyon Santos na bilyonaryo. Saan ka naman makikipag-compare sa kanya?
Ang kahirapan ay panghabambuhay. Huwag mo nang mangarap na balang araw makakapasok ka sa aming high society. Tingnan mo ang suot mo, mabaho ng mahirap. Naiintindihan ko na, pera lang naman ang usapan. May pera ako. Itong card. Isang walang kwentang card, huwag mo kaming dayain. Yung pera sa card na ito, kayong magkapatid, ilang taon ba kayong nagtrabaho para makaipon? Yang buong pag-aari nyo, Hindi sapat pambili ng dog food ko. Mahirap. Dapat manatili kayo sa basurahan magpakailanman. Ikaw, makikipag-agawan ka sa akin, Camille Santos, para sa isang lalaki? Ano ka ba? Mang-aaway ka ng kapatid ko, patay ka. Patay ka. Bata. Sinasabi ko sa'yo, pagkatapos ng 3 araw, ang aming pamilya Santos ay magkakaroon ng engagement party kasama ang Angkan Gonzales. Kahit anong gawin mo ngayon, wala ring magagawa. 3 araw. Xiaoyu, huwag kang mag-alala. Andito si kuya. Hindi ko hahayaan ang sino man na kunin ang minamahal ng aking kapatid. Kayo dalawang walang kwenta. Gusto ninyong agawin ang mapapangasawa ko? Mga tao, itapon ninyo sila sa labas. Rebelde ka, bata. Kuya, malakas ang kapangyarihan ng Angkan Santos sa lungsod Costera. Hindi natin sila pwedeng galitin. Tara na. Anong alis? Andito si kuya. Sasaklolo si kuya sa'yo. Tara na, kuya. Tara na. Xiaoyu, tara. dalawang hampas lupa na walang kakayahan. Xiaoyu, pangako ko sa iyo. Tiyak na mapapakasal ka sa taong gusto mo. Walang mata ang Angkan Gonzales. Magsisisi rin sila. Kuya, Tunay kang kapatid ko, ang ganda mo talaga. Xiaoyu, matagal na akong nasa bundok. Hindi ko alam ang presyo dito sa baba. Inihanda ko ang isang mamahaling kotse para sa iyo, villa at mga mamahaling hiyas. Sapat na ba? Huwag kang mag-alala. Sa engagement party ngayon, siguradong makakasama mo si Acheng. talaga kuya? Oh, totoo. Kailan ba kita dinaya? Pero ang daming pera, saan mo nakuha? Xiaoyu, subukan mo pa ang iba. Sagot ko muna itong tawag. Ana, ano yon? Ginoo, ang pangkat negosyo Villanueva ay naglalabas ng malaking pabuya para sa inyo, pero pinrotektahan ko na ang inyong impormasyon. Villanueva, anong gusto nila sa akin? Pero ang mahalaga ngayon ay ang engagement party ngayon. Ngayon ang engagement party ninyo ni Camille. Lahat ng kilalang tao sa lungsod Costera ay darating. Huwag kang magpakita sa akin ng ganyang itsura sa pagdalo. Sinabi ko na, hindi ako pupunta sa engagement party. Hindi ko rin pakakasalan si Camille Santos. Ayaw mong pakasalan, di ba? Sigurado ka? Makakahanap agad ako ng tao. Ibenta ang babaeng iyon hanggang sa dulo ng mundo. Nangahas siyang hadlangan ang kinabukasan ng Angkan Gonzales. Sisirain ko siya. Lakas loob mo. Tingnan mo kung hindi ko magawa. Kung magagalit mo ang tatay mo, talagang kaya niyang gawin ang lahat. Kung pakasalan mo lang ng payapa si Camille. Sa oras na iyon, bibigyan ko ang babaeng iyon ng 2 milyon. Siya ay isang babaeng galing sa probinsya. Hindi siya kikita ng ganyang kalaking pera sa buong buhay niya. Sapat na para hindi na siya mag-alala sa pagkain at inumin. Tay, bakit ngayon wala pa ring balita kay Muyuan? Nagpadala na ako ng ilang grupo ng tao para hanapin siya. Ngunit tila may misteryosong tao na humahadlang sa akin para malaman ang balita tungkol kay Muyuan. Ginoong Lin, nalaman namin na si Muyuan ay may isang ampon na kapatid na babae. Siya at ang anak na lalaki ng Angkan Gonzales na si Yang Chenrui ay magkasintahan. Angkan Gonzales?
Hindi ba ngayon ang engagement ng Angkan Gonzales at ng pamilya Santos? Ano man ang mangyari, ang engagement party na ito kailangan nating puntahan. Sa pamamagitan ng anak na lalaki ng Angkan Gonzales, maaari tayong makakuha ng ilang impormasyon tungkol kay Muyuan. Tama. Kailangan kong mahanap ang kapatid ko. Halika, pasok kayo. Ginoong Wang, Binabati kita, Mr. Yang. Ang anak mong lalaki ay makakapangasawa sa anak na babae ng pamilya Santos. Ang inyong Angkan Gonzales sa lungsod Costera ay magiging napakalakas. halika. Pasok po. Sige, pasok. Oy, Madam Santos. Camille, nandito na kayo. Camille. Ang ganda mo ngayon, Camille. Mamaya siguradong mabibighani sa'yo ang anak kong hangal. Nako, nandito na si Rui. Binabati kita. Ang forma mo ngayon ay napakagwapo. Bagay sa'yo. Siyempre, ito ang lalaking pinili ko. Dumating na si Chairman Villanueva. Siya si Chairman Villanueva ng Pangkat Negosyo Villanueva at si Miss Villanueva. Ginoong Villanueva, Binibining Villanueva. Maligayang pagdating. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa engagement party ng anak ko. Talagang pinarangalan ninyo ang aming bahay. Ang pamilya Villanueva ay hindi sumasali sa mga ganitong handaan. Bakit ngayon dumalo sa maliit na engagement party ng Angkan Gonzales? Tama nga, at hindi lang si Mr. Villanueva ang dumalo, pati na si Miss Villanueva na laging nasa ibang bansa ay umuwi na. Ang karangalang ito ay tanging sa Angkan Gonzales at Korporasyon Santos lamang sa buong lungsod Costera. Mr. Yang, pagkatapos ng engagement party, gusto kong kausapin ang anak mo tungkol sa isang bagay. Pwede ba? Oo, pwede. Siguradong sasagutin ng anak ko ang lahat ng tanong mo. Sige, tuloy po kayo. Dito, ipapahayag ko Ginoong Yang Chen Rui at Binibining Camille Santos ay magsisimula na. Teka muna. Maniwala ka sa akin, pare. Sa pagkakataong ito siguradong magtatagumpay. Oo. Teka lang. Tay, tingnan mo. Kamukhang kamukha niya ang itsura mo noong bata ka sa litrato. Talagang parehong-pareho. Siya, si Xiao Yuan. Xiao Yu. Muyuan, anong ginagawa ninyong magkapatid dito? Muyuan, siya rin ay si Muyuan. Tiyak na siya iyon. Pareho ang pangalan at itsura. Siya nga si Xiao Yuan. Napakabuti. Talagang napakabuti. Natagpuan na natin ang anak natin. Ngayon, kung maglalakas loob kang sirain ang kasalan ng pamilya, Yang at pamilya Leng, gagawin kitang sa lungsod Costera, hindi ka na makakahanap ng pagkain. Ano ito? Kayong dalawang mababang uri ay walang kahihiyan. Pumunta sa kasalan ng pamilya Leng para agawin ang kasintahan. Naghahanap kayo ng patay. Anong klaseng tao kayo? Ang manok ay manok lamang. Kahit magpanggap, hindi magiging phoenix. Ang pamilya Yang ay hindi abot ng inyong uri. Sino ang tinatawag mong manok? Sino nagsabing kami nangangarap ng mataas? Isang villa sa bundok, isang mamahaling kotse, isang perlas mula sa malalim na dagat ng Arctic. Hindi mabibili.
Pagkatapos ikasal si Xiaoyu at Achen, dagdagan ko ng 6,666,000. Kung hindi sapat, Dagdagan ng 10 milyon. Ganyan kaliit na pera ay ipinagmamalaki laban sa pamilya Leng? Nakatawa. Tinatawag ninyong pera itong maliit na halaga? Alam ba ninyo kung magkano ang ibinigay ng pamilya Leng? Itim na card ng Centurion, nagkakahalaga ng 500 milyon. 3 villa, nagkakahalaga ng 50 milyon. At isang limitadong edisyong Ferrari, nagkakahalaga ng 10 milyon. Naglakas loob silang hiyain ang anak ko. Sa totoo lang, hindi ko rin gusto si Yang Chenrui. Pero hindi ko balak kansilahin ang kasal. Dahil gusto kong makita kayo mga ordinaryong tao na nagsisika pero hindi makamit. Ikaw, Xiaoyu. Titig. Anong titig-titig? Halika patayin niyo silang dalawa. Tigil. Ngayon sinong mangahas galawin siya? Mr. Lin, Miss Lin, ipagpaumanhin nyo talaga. Kasalanan naming hindi naging mahigpit sa seguridad. Nakapasok ang 2 basurang iyon. Kayong dalawa ay mababait. Huwag kayong maloko ng mga iyon. Papaalisin ko na sila. Baka dumumi ang paningin nyo. Walang gagalaw sa kanya. Hindi naman Mr. Lin, ganito ba? Kuya, sino sila? Kilala mo ba sila? Mr. Lin, bakit naman kayo magtatanggol sa 2 probinsyano? Oo, siya at itong babaeng hamak, galing sila sa probinsya, walang pera. Gusto lang sumingit sa ating mga mayayamang baduy. Tumahimik ka. Xiao Yuan. Natagpuan na kita sa wakas. Anak ko. Ano? Siya pala ang anak ni Chairman Lin? Ikaw ang tatay ko. Yuan. Ito ang noong bata pa tayo. Magkasama nating kuha ng retrato ng pamilya. Tama. Ito ako. Sa mga nakaraang taon, hinahanap ka namin sa lahat ng oras. Ate. Tatay. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, walang mang-aapi sa'yo. Ano, siya pala ay mula sa pangkat negosyo Villanueva, anak ng chairman. Ang Angkan Gonzales, parang nakuha ang maliit na wala ang malaki. Paano naman nangyari ito? Baka nagkamali. Siya ay isang mababang uri lamang. Paano naman siya magiging bahagi ng pangkat negosyo Villanueva, anak mismo ng chairman? Muyuan. Ang aking anak na nawala sa loob ng 20 taon. Kung sino man ang mang-aapi sa kanya, ay kalaban ng pangkat negosyo Villanueva. Kuya! Sa wakas, natagpuan mo na ang iyong mga kadugo. Ang mga api sa aking anak ay pang-aapi sa akin si G. Villanueva. G. Villanueva. Ngayon ay ang engagement party ng aking apo. Sigurado ka bang para sa isang babaeng hindi mo kilala makipag-away sa Angkan Santos? Siya ay kapatid ng aking anak at anak ko rin. Subukan mong hawakan kahit isang hibla ng kanyang buhok.
Ang pamilya Villanueva ay hindi titigil hanggang sa dulo. G. Villanueva, sigurado ka bang gagawin mo sa Angkan Santos? Masira ang relasyon? Ang inyong Angkan Santos ay talagang malaki at makapangyarihan, ngunit ako, para sa aking anak, handa kong isugal ang buong pangkat negosyo Villanueva sa digmaan laban sa Korporasyon Santos. Kaya ba ng inyong Angkan Santos? Ikaw. Xiaoyu. Ay, Xiaoyu. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Anak. Sa loob ng maraming taon, hindi ko nagampanan ang tungkulin bilang ama. Ngayon, sa wakas, may magagawa na ako para sa iyo. Ngayong araw, ang kasal ni na Xiaoyu at Achen. Sisiguraduhin ko yan. Kung sino man ang mga has na tumutol iyon ay kalaban ang pangkat negosyo Villanueva. Lola, Kung digmaan-digmaan, akala ba ninyo ang Angkan Santos matatakot ba kami sa inyong Angkan Villanueva? Sige, Ang Angkan Villanueva ay handang makipaglaban hanggang dulo. Presidente Yang, pag-isipan mong mabuti kung ang inyong Angkan Gonzales ay handang makipag-alyansa sa amin sa pamamagitan ng kasal. Ang aming Angkan Villanueva ay handang magbigay 10% ng mga bahagi bilang dote. oo, syempre gusto namin. Iyan ay isang bagay na gustong-gusto namin. Mula ngayon, si Xiaoyu ay magiging manugang naming babae, ang nag-iisa naming manugang. Xiaoyu? Xiaoyu, dati kasalanan namin. Hindi namin dapat kayo pinaghiwalay. Xiaoyu. Sumusumpa ako sa buong buhay ko, hindi na kita hahayaang makaranas kahit katiting na paghihirap. Basta't makasama kita. Kahit gaano kalaking paghihirap, wala akong pakialam. Xiaoyu. Kunin mo ang perang ito. Isipin mo na lang ito bilang regalo ng kapatid mo sa iyong kasal. At ako rin simula ngayon magkakaroon ka na ng ate na katulad ko. Kung ang Angkan Gonzales ay magtatangkang saktan ka, hindi ko sila patatawarin. Lin Zuofeng, akala mo ba talaga na ang aming pamilya Santos ay pwedeng apihin? Tiyak na babayaran mo ang ginawa mo, ngayon babayaran mo ang halaga? Sige. Susunod ako hanggang dulo. Natatandaan ko ang hotel na ito. Ito ay pag-aari ng pangkat negosyo Villanueva. ngayon palalabasin ko kayo. Xiaoyuan, sinusuportahan kita. Muyuan, hindi ko talaga hahayaan na gawin mo iyon. Lahat ng mayayamang pamilya sa lungsod Costera ay narito. Ang iyong aksyon ay isang sampal sa mukha ng aming pamilya Santos. Walang hiya ka. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang gawin ito? Ito ang teritoryo ng aming pamilya. Gagawin ko ang gusto ko. Kanina hindi mo ba sinabing umalis kami? Ngayon, kayo ang dapat umalis. Sino ang maglalakas na galawin ako? Agad na palabasin ang mga taong ito. Opo. Kayo, paano kayo nangahas na gawin ito? Maging bastos sa aming pamilya Santos? Ang gusto ng anak ko ang batas. Wala akong pakialam kung sino ka. Buwisit. Hintayin niyo ako. Muyuan, pababayarin kita para dito. Ang inyong pangkat negosyo Villanueva sa aming pamilya Santos ng lungsod Luntian ay walang kwenta. Ang pamilya Santos ng lungsod Luntian ay nasa lungsod Luntian ang tinaguriang 100 taon na mayamang pamilya. Iyong kayamanan at kapangyarihan ay napakalawak at nakakagulat. Isang malaking halimaw. Hindi inaasahan na ang puwersa sa likod ng pamilya Santos Ay nakakatakot pala. Pamilya Santos ng lungsod Luntian pangkat negosyo Villanueva ay nangahas na saktan ang pamilya Santos ng lungsod Luntian, talagang hindi takot mamatay? Ang aming pamilya Santos ay tiyak na hindi kayo patatawarin. Teka lang. Tay, ang pagulo sa pamilya Santos. Magkakaroon ba ito ng epekto sa inyo? Ang aming pamilya Lin ay hindi rin mahina. Hindi nila tayo magagawang saktan. Xiaoyuan, gawin mo ang gusto mo. Xiaoyuan ang kasal ni Namuyu at Yang Chenrui na gawa na ito. Natapos na rin ang iyong alalahanin. Simula ngayon makakabalik ka na sa pamilya Villanueva at tumira kasama namin. Dito na ang iyong tahanan mula ngayon. Isang lugar na tunay na para sa'yo. Kung may kailangan ka, maaari mo kaming sabihin. Salamat. Gusto ko dito.
Oo nga. Sa silangang bahagi ng subdivision na ito, hindi ka dapat pumunta. Iyan ay pribadong lupain ng Bundok Dragonia. Kung sila ay iyong galitin, isang daliri nila ay kayang sirain ang buong pangkat negosyo Villanueva natin. Hindi ko inaasahan na si Ana de la Cruz at ang tirahan ng kanyang mga tauhan ay nasa lugar na ito ng mga villa. Xiaoyuan, ito ay 100 milyon. Maaari mong bilhin ang gusto mo anumang bagay. Salamat, tatay. Oo nga. Bukas ay ang aming handaan ng pamilya Villanueva. Mag-iimbita ng maraming kilalang tao sa lipunan. Gusto ni tatay na bukas ipakilala ka sa lahat. Tandaan na mag-ayos ng pogi. Tatay. Ito si Xiaoyuan. Natagpuan na natin ang ating anak. Xiaoyuan. Tawagin mo si Lolo. Lolo. Tatay, ang anak na ito ng kapatid ay kahanga-hanga. Bakit mo nasabi yan? Ilang araw ang nakalipas nang gulo siya sa kasalan ng pamilya Santos. Nagalit sa pamilya Santos ng lungsod Luntian. Sabihin mo, ang kapatid na ito walang kakayahan, okay lang, nagdala pa ng problema. Hindi ba nito papatayin ang pamilya Villanueva natin? Bakit pag-uwi pa lang ay nagdulot na ng malaking problema? Tatay, hindi ito kasalanan ni Xiaoyuan. Ang pamilya Santos ang unang nangapi kay Xiaoyuan. Si Camille Santos ay nakialam sa kasal ng anak na babae ng amang nagpalaki kay Xiaoyuan. Anak na babae ng amang nagpalaki? Ang batang ito para sa isang taong walang kaugnayan ay nagalit sa isang mahalagang tao. Siya ay isang taong pabigat. Paano siya magiging dayuhan, Lolo? Si Xiaoyuan ay miyembro ng pamilya Villanueva. Hindi namin hahayaan ang pamilya Santos na apihin ang pamilya Villanueva. Ang pamilya Villanueva ay hindi kayang mawalan ng muka. Ako ang bahala sa bagay na ito. Gusto ko lang makita kung paano ninyo haharapin ito. Doña Carmen Santos, maligayang pagdating sa handaan ng aming pamilyang Lin. Hindi ako dumalo sa handaan. Pumunta ako upang bigyan ng pagkakataon ang pamilyang Lin na palayasin ang 3 taong ito at ibigay sa akin. Ang aming pamilyang Leng ay hindi na makikipag-away sa inyo. Sobra ka naman yata. Ang inyong pamilyang Leng sa lungsod Luntian ay malakas nga, ngunit ang pamilyang Lin ay hindi rin nagpapatalo. Gusto ba ninyong ipaglaban ang batang ito laban sa pamilyang Leng ng lungsod Luntian? Sinasabi ko sa inyo ang presyo ay hindi ninyo kakayanin. Hindi ko hahayaang ang aking anak ay inaapi ninyo muli. Yuan, protektahan ka naming mag-ama. Tatanungin ko kayo muli. Talaga bang magpupumilit kayo? Doña Carmen Santos, ako, ang matandang ito ay nabuhay ng maraming taon at hindi pa ako nabuli ng sinuman. Bastos kang bata ka, ngayon mamamatay ka. Ang hiya na naranasan ko sa engagement party ay ibabalik ko sa iyo ng 100 beses at sa buong pamilyang Lin. Dahil matigas ang ulo ninyo, huwag kayong magalit kung hindi na ako magiging magalang, Pumasok ka! Tita. Mr. Leng Yesugo ng Bundok Dragonia. Totoo ba ang sinabi niya? Oo, ganun nga kahapon, narinig ko na ang Bundok Dragonia ay nagtalaga ng bagong sugo na miyembro ng pamilyang Leng. Diyos ko. Siya pala ay sugo ng Bundok Dragonia, tapos na. Ang Bundok Dragonia ay ang pinakamalaking lihim na organisasyon sa mundo na may hindi masukat na kapangyarihan. Sino ang nagsabi kanina na hindi takot sa pamilya Santos ng lungsod Luntian? Kagalang-galang na sugo. Tiyak na mali ang narinig ninyo. Paano naman namin ibig sabihin yon? Hoy, hindi ba sinabi ninyo kanina na sino mang mga api sa inyong anak ay kalaban ng pangkat negosyo Villanueva? E di titingnan ko kung ano ang magagawa ng inyong pangkat negosyo Villanueva sa akin, Camille Santos. Hindi po, talagang hindi po. Si Camille ang pinakamamahal kong pamangkin. Ang iyong anak at mga apo ay nangahas na apihin siya. Ngayon agad na ibigay sa akin ang 3 sa kanila. Kung hindi, hahayaan ko ang pamilya Villanueva na hindi na makita ang araw bukas. Kagalang-galang na sugo. Ang bagay na ito ay ang lalaking iyon na si Muyuan ang sarili niyang gulo. Kunin ninyo siya.
Tatay, hinahanap natin ang anak natin ng sobrang hirap. Siya pa naman ang tunay mong apo. Paano mo siya maaring ibigay para muling magdusa? Lolo, Iyan ay Bundok Dragonia. Dalhin na ninyo siya. Ang pamilya Santos ngayon ay hindi natin kayang galitin. Ganyan pala sila katakot sa Bundok Dragonia. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang pumili? Dadalhin ko lahat ang tatlong ito. Tama. Oo, magdesisyon na kayo. Ang pasensya ng aking tiyuhin ay limitado. Bundok Dragonia, paano nito hahayaang ang isang tulad mo na basura maging sugo? Mukhang ang Bundok Dragonia kamakailan ay talagang kailangang ayusin. Ikaw ang nangapi sa pamangkin ko. Anong klaseng tao ka at nangahas kang magsalita ng masama tungkol sa Bundok Dragonia? Tito, dahil minamaliit nila ang Bundok Dragonia, bakit hindi natin sila bigyan ng leksyon? Tay, alam kong may paraan ka. Anak mo ako, sina Jiayin at Xiao Yuan ay mabubuting bata. Tatalikuran mo ba talaga kami? Tay, handa ka ba talaga na isakripisyo ang buong pamilya Lin? Para kalabanin ang pamilya Leng? Wala akong pakialam kung ang pamilya Lin ay mawawala na. Mahal na sugo, kayo bahala na. Tay. Mga tauhan. Sige, atakihin. Sinira ninyo ang aking engagement party. Napakayabang ninyo noon, hindi ba? Ginawa ninyo akong katatawanan ng buong lungsod Costera. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mangyayari kapag ginagalit ninyo ako, Camille Santos. hindi ninyo dadalhin ang kapatid ko. Ay, lumalaban pa kayo? Talagang hindi natututo hanggat hindi nakikita ang resulta. Putang ina! At nangahas kayong sumuway sa utos ng Bundok Dragonia. Sige, gulpihin ninyo siya. Xiao Yuan, tumakas ka na ngayon. Xiao Yuan, si Leng Ye ay kasama ng Bundok Dragonia. Wala kang laban sa kanya. Tumakas ka na. Tatay, ate, huwag kang mag-alala. Sa kanya lang, hindi niya ako masasaktan. Nagalit na ako sa inyo. Wala kayong takas ngayon. Lalaban pa kayo, sabay tayong mamatay. Xiao Yuan, tumakas ka. Huli na. Ay! Xiao Ye. Paano mo natalo sa isang walang kwenta? Ito, imposible ito siya, isang walang kwenta, paano naman? Paano siya nakuha ang pinsan na si Leng Ye, isang taong sobrang lakas, sa isang iglap ay? Nasipapalayo. Talaga naman. Ang galing ng galaw ni Xiao Yuan. Talaga bang ordinaryong tao siya? Hindi ko inakala na ang galing pala ng ating Xiao Yuan. Ako at si tatay, gusto ka pa naming protektahan, hindi inakala na ikaw pala ang nagprotekta sa amin. Ate, tatay, mula ngayon, nandito ako. Hindi ko hahayaan na kayo ay apihin. Ikaw gago, sinaktan mo ang sugo ng Bundok Dragonia. Sabi ko na nga ba, peste siya eh. Ay, tapos na. Ano na ang gagawin natin? Bundok Dragonia, paano nagkaroon ng gaya mong basura? Isang malaking kahihiyan talaga. Ngayon, ako na ang kikilos para sa Bundok Dragonia maglinis ng ating hanay. Xiao Ye. Kumusta ka na? Xiao Ye. Ito, imposible yan. Lalaban pa ba? Buisit na bata. Ngayon, papatayin talaga kita. Tatawagan ko na ang amo ko. Punong komandante ng unang bantay ng Bundok Sierra si Ana de la Cruz ang haharap sa iyo. Ana de la Cruz. Sige. Excited ako. Kapag dumating na si Komandante Ana de la Cruz, wala sa inyo ang makakatakas. Punong komandante ng unang bantay ng Bundok Sierra Ana de la Cruz. Noong isang panahon, sunod-sunod na nakipaglaban sa 50 underground na boksingero ng walang talo. Hintayin ninyo ang inyong kamatayan.
Mas importante pa, si Komandante Ana de la Cruz ay ang personal na bantay ng anak ng amo ng Bundok Dragonia. Ang mang-insulto sa kanya ay parang mang-insulto sa anak ng amo ng Bundok Dragonia. Ang anak ng amo ng Bundok Dragonia siya ang nagpapabago sa takbo ng kapalaran ng Dakang, isang nilalang na maladyos. Magaling, Muyuan, ngayon saan ka tatakas? Tapos na. Malaking gulo ito. Tay! Pampalayasin mo na sila. Sila ay ganito, ay magdudulot ng gulo sa pamilya nating Lin. Tay ate, huwag kayong mag-alala. Wala silang magagawa sa akin. Iyon ang anak ng pinuno ng Bundok Dragonia. Hindi natin siya kayang kalabanin. Pakinggan mo si ate, tumakas ka na dali. Hindi pa tapos. Hindi pa sigurado kung sino ang tatakas. Gusto mong tumakas? Hahaha. Malapit nang dumating si Kapitan Ana de la Cruz. Xiao Yuan, tumakas ka na. Bakit ang kulit mo? Ikaw talaga. Dumating na. Dumating na sila. Dumating na sila. Kapitan. Walang kwenta, nakakahiya sa Bundok Dragonia. Tama po kayo, Kapitan. Kapitan, dapat po kayong pumanig sa akin. Sino ang mga has na galawin ng tao ko sa Bundok Dragonia? Gusto mo bang mamatay? Siya yon. Kapitan, turuan mo siya para sa akin. Tumahimik ka. Kapitan, itong loko, walang mode, wala siyang pake sa Bundok Dragonia natin. At ang yabang-yabang niya, sabi niya, aayusin daw niya ang Bundok Dragonia. Kapitan? Bakit naman ganito pero miyembro siya ng inyong Bundok Dragonia? Ma'am, Kapitan, bakit mo ako sinaktan? Bakit ka lumuhod sa kanya? Ano ba talaga ang nangyayari? Amo. Kanina lang ay nagkaroon ako ng kawalang galang sa iyo. May kasalanan ako, parusahan mo ako. Amo. Tumayo ka na, alam kong hindi mo sinasadya. Amo, aalisin ko na ito para sa iyo. Hindi. Hindi. Kapitan, sa kabila ng lahat ng paghihirap ko, saka lang ako naging sugo. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang batang Panginoon ng Bundok Dragonia. Ang batang Panginoon ng Bundok Dragonia. Ito, paano naging posible? Paano siya naging batang Panginoon ng Bundok Dragonia? Ang Bundok Dragonia ay makapangyarihan, pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Tama. Paano ito mangyayari? Nagbibiro ka ba? Siya, hindi ba siya yung taga mo na mahirap na kuya? Paano siya magiging tagapagmana ng Bundok Dragonia? Siguradong may mali. Oo nga. Maliin nga. Xiao Yuan, totoo ba ang sinasabi nila? Ikaw ba talaga ang tagapagmana ng Bundok Dragonia? Tama sila. Ako nga ay ang tagapagmana ng Bundok Dragonia. Banal na apoy. Ito ang pag-aari ng Panginoon ng Bundok Dragonia, ang banal na apoy. Naku, Ito nga ang banal na apoy. Siya talaga ang tagapagmana. Panginoon, Tumayo ka na. Naku, anong katangahan ang ginawa ko? tanga. Xiao Yuan, talagang ang tagapagmana ng Bundok Dragonia. Ang kakayahan ni Xiao Yuan ay hindi ordinaryo. Ngayong lumabas na ang banal na apoy, ang pagkakakilanlan ni Xiao Yuan bilang tagapagmana ay tiyak na. Hindi ko inaasahan na ang kapatid kong lalaki, si Lin Jayin, ay ang tagapagmana ng Bundok Dragonia. hindi talagang imposible. Paano siya magiging ang tagapagmana ng Bundok Dragonia? Ang bulag-bulag ko, naaway ko ang tagapagmana ng Bundok Dragonia. Nako, parang babagsak na ang langit.
Ang nasa harapan ninyo ngayon ay ang binata ng bundok Dragonia Muyuan. Tayo ay tapos na. Kung si Muyuan ay ang binata ng bundok Dragonia, kung ganoon ang ginawa ko sa kanya, tapos na ako. Tapos na ang angka naming Leng. Ay, bundok Dragonia. Napakalawak ng kapangyarihan. Kahit isang kibot niya ay sapat na para sa angkan naming Leng maging alabok. Nagkaroon ako ng malaking tapang na sabihing ang binata ay isang pulubi. Paano nangyari ito? Amo, ako ngayon ay itatapon ang mangmang na ito na walang galang sa iyo at aalisin na magsitawag. Hindi. Huwag! Hindi nyo kami pwedeng gawin ito. Ito ang kahihinatnan ng manginsulto sa binata ng bundok Dragonia. Sino man ang manginsulto sa kanya ay makakatanggap ng parusa. O ang biniyang pamilya at ang angkan ninyong Leng ng lungsod Luntian ay wala nang dahilan upang umiral. Ay, hindi pwede. Ang pamilya Leng sa lungsod Luntian ay may ilang daang taon na. Tayo ang mali. Nagkamali tayo. Humihingi kami ng tawad. Nako, nakikiusap ako sa iyo. Pasensya na. Alam naming mali kami. Hindi dapat ginanoon ng pamilya Leng ang pagtrato sa inyo. Kasalanan ko lahat. Hindi namin kayang mawala ang pamilya Leng. Nakikiusap ako sa iyo, pakiusap. Ang marangal na binibini ng pamilya Leng. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ay magmamakaawa rin. Naalala ko nung una sa akin na hindi ganyan ang pagsasalita mo. Dati, hindi ko nakita ang tunay mong halaga. Ako. Ano ang gusto mong gawin ko? Kahit ano gagawin ko? Lumayas ka! Nandidiri ako. May tao ba? Hilain ninyo siya palabas. Nako, hindi na ako hihingi sa iyo. Wag! Hindi pwede ito. Hindi pwedeng ganito. Pakiusap ko sa inyo, mali ako. Humihingi ako ng tawad sa ginawa ko dati. Pasensya na sa inyo. Doña Carmen, dahil matanda ka na, hindi na kita pahihirapan. Pero simula ngayon, ayaw ko nang makita kayo sa lungsod Luntian ng pamilya Leng. Salamat, Ginoo. Tuloy kayo. Doña Carmen isang buhay na naghari sa mundo ng negosyo. Ngunit sa buong buhay niya hindi siya natutong magpigil ang kanyang pagmamataas bilang nakatataas. Tatay! Ate, tara na. Sige. Tara na. Zufeng ako. Tatay, sa ginawa mo kanina ang pagtalikod kay Jiayin at Xiaoyuan, ay labis akong nanghihinayang. Sa mga susunod na araw, ang bahay ng Lin kung nasaan kayo, malamang ay bihira na akong umuwi. Pasensya na, hindi ko dapat. Si Muyuan na yon, siya talaga ang Ginoo. Xiaoyuan. Xiaoyun, ikaw at si Jake Romero, kamusta kayo? 4 o 5 taon na kayo. Kailan nyo balak magpakasal? Noong huli, si Jake ay dahil abala ako sa trabaho, walang oras para samahan siya. Nag-away kami. Ilang araw na kaming hindi nag-uusap. Maraming taon na kayo, dapat may resulta na. At si Jake Romero ay anak ng presidente ng Sangay Negosyo Romero. Kung magpakasal kayo, ito ay para sa Sangay Negosyo Romero at Pangkat Negosyo Villanueva ay isang magandang bagay. Ito ay para bukas, ang imbitasyon sa pampublikong subasta ng Hanli. May sinasabing alahas sa subasta na tinatawag na sing-sing na jade ng Basha. Iyon ang paboritong koleksyon ni Jake Romero. Bilhin mo iyon para sa kanya bukas. Para maayos ang relasyon ninyo. Eto. 200 milyon ito. Salamat pa, Xiaoyuan, samahan mo ako sa subasta. Ipapakilala kita sa kanya. Walang problema. Gusto ko ring makita kung sino ang swerte na makakasama si ate. Ate. Jeng, kaninang umaga, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Oh, nalobat ang phone ko. Anong panahon na ba? May lowbat pa ang lumang dahilan. Bakit ka naghahanap ng ibang babae bilang kasama? Lin Jiayin, anong ibig mong sabihin? Ngayon ay ang mga pamilyang Luo at Angkan Ruiz mahalagang yugto ng pagtutulungan. Bakit?
Bukod sa'yo, wala na akong dapat iba pang social circle, tama ba? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sige na. Ngayon ay ang subastang Hanley's event venue. Kung may usapan pagkatapos na ng event, Totoo ba ang sinasabi mo? Yung ang palaging hindi nagpapakita na prinsipe ng bundok Dragonia ay pupunta rin sa subastang Hanley. Sige, pupunta na ako agad. Tandaan mo, kahit anong ibid ng prinsipe bayaran mo lahat gamit ang pera ko. Tandaan, kahit magkano. Chloe Ruiz. Nakalimutan ko. Allergic ako sa maruming hangin. Ate, sino si Chloe Ruiz? hindi mo kilala si Chloe Ruiz? Si Chloe ang pinakamayamang pamilya sa lungsod Luntian, tagapagmana ng Angkan Ruiz. Ang tatay ko ay si Chin Heng, ang puno ng Angkan Ruiz. Siya ang may kontrol sa higit sa kalahati ng ekonomiya ng lungsod Luntian. Alam ko na. Si Chin Heng ng lungsod Luntian. Ito ba iyong madalas banggitin ni Ana de la Cruz? Yung laging humihingi sa aking pangatlong guro na turuan siya ng ilang kakayahan, matandang iyon? Kaya siya ang dahilan kung bakit hindi ka sumasagot ng tawag at hindi nagre-reply sa text? Lin Jayin, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ko na, kamakailan inako ko na ang mga gawain ng pamilya. Abala sa pakikisama sa ibang mga babae, di ba? Sino ka ba? May karapatan ka bang magsalita dito? Saan galing ang probinsyano na to? Umalis ka na dito, guard. Anong gusto ninyong gawin? Siya ang escort ko ngayon. Ano, siya ang escort mo? Lin Jayin, at least ikaw ay isang dalagang mayaman, di ba? At naghanap ka ng probinsyano para maging escort mo. Hindi mo ba alam? Ngayon ay ang pampublikong subasta ng Hanley, ang unang auction event ngayong tag-init. Anong sinasabi mo? Sinong probinsyano? Tangina! Lin Jayin, hindi mo kailangang gawin akong kasuklam-suklam. Kung wala ka talagang mahanap na escort, magdala ka na lang ng aso. Mas mabuti pa iyon kaysa sa basurang ito. Jake Romero, huwag kang masyadong lumalabis. Talaga? Labis ba ako? Ipinapakilala ko ng formal. Siya si Xiao Yuan, ang kapatid ko na hinanap ko sa loob ng 20 taon. Naalala ko na. Ikaw yung isa nung isang araw na nanggulo sa isang engagement party at pinalayas na probinsyano. Ha 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 ha. Chloe Ruiz, di ba? Pakitrato ng may respeto ang kapatid ko. At kanino mo narinig ang chismis na yan tungkol sa engagement party, yun ay hindi iyon ang totoo. Si Xiao Yuan. Ano ba talaga? Isang probinsyano gustong makipag-alyansa sa isang mataas na pamilya, makipagkamag-anak. Sobra naman ang kayabangan. Kaya naman palayasin siya, deserve niya yon. Anong karapatan mo para sabihin yan tungkol sa kapatid ko? Siya ngayon ay isang binata ng pamilya Lin. Kaya niyang pantayan ng sino man. Ang pamilya Lin ay kilala lang sa lungsod Costera. Medyo may pangalan, pero ito ay lungsod Luntian. Kayo ay halos isang second-rate na pamilya. Sa paningin ng Angkan Ruiz, wala kayong halaga. Sa isang salita lang ng Angkan Ruiz, mawawala kayo sa lungsod Luntian. Talaga? Gusto kong makita kung gaano kalakas ang Angkan Ruiz. Lin Jayan, ito ay isang auction house. Kontrolin mo ang bibig ng kapatid mo. Tama na. Ang pamilya Lin ay hindi nang aapi. Hindi kami umaapi sa mahihina. Hindi na namin sila papansinin. Magsisimula na ang auction. Pumasok na tayo. Sige, susunod ako sa ate ko ngayon. Hindi na kayo papansinin. Chloe, huwag kang magalit. Ang makipag-usap sa mga ganyang tao ay purong sayang ng oras. Huwag kang mag-alala. Ang katawan at puso ko ay sayo. Sige, dahil mahal mo ako ng sobra, ngayon ibibigay ko sa iyo ang pangunahing item. Ang singsing na jade ng Basha ay ibibili ko para sa iyo. Salamat, mahal. Xiao Yuan, first time ko rin sa auction na ito. Hindi ko alam kung kailan lalabas ang huling item na singsing na jade ng Basha. Kailan ito lalabas? Ate, huwag kang mag-alala kahit magkano pa. Bibilhin ko ito. Pero sa tingin ko itong si Jake Romero ay hindi talaga bagay sa iyo. Oy, hindi ba ito ang panganay na si Jake Romero? Bakit ang kasama mong babae ay pinalitan ng binibini ng Angkan Ruiz? Isang second-rate na pamilya Lin at ang pinakamalaking pamilya sa lungsod Luntian. Kahit sinong matinong tao, sa isang tingin lang ay alam na kung alin ang pipiliin, di ba? Oo, tama si Binibini Chin. Ang tao ay lumalapit sa mas mataas, ang tubig ay dumadaloy sa mas mababa. Naiintindihan. Jake,
Hindi ka ba uupo sa tabi ko? Kailangan kong pag-usapan ng mahalagang bagay kay Yuyu. Tatawagan kita kapag may oras na ako. Pero kailangan ba talagang lumayo ka ng ganyan? Hindi ba ikaw ang fiancé ko? Tama na. Huwag kang magdulot ng gulo sa hindi tamang oras. Alam mo bang gusto ko ang babaeng marunong umunawa, Jake? Anong nangyari sa iyo ngayon? Hindi ka naman ganyan dati sa akin magsalita. Linjayin, ayaw ni Jake ang ganyan mo. Ate, hindi ka naman nagagalit, di ba? Kinakausap ko ang fiancé ko. Anong pakialam mo? Tama na. Ngayon ang unang auction ng tag-init sa lungsod Luntian. Narinig ko na darating din ang mga tao mula sa Bundok Dragonia. Anong meron? Pagkatapos ng auction na lang pag-usapan. Bundok Dragonia. Ang Bundok Dragonia ay ang sadakang pinakamahiwagang organisasyon. Kung makikilala ko ang isang tao mula sa Bundok Dragonia, di ba makakatulong ito ng malaki sa tatay ko? Ang Angkan Ruiz ay aangat ng todo. Ay, bahala na. Ngayon, ako ay maggagawa ng mahalagang bagay. Ayoko nang pansinin ang mga walang kwentang ito. Haha, Chloe. Si Lin Jain ay isang babaeng walang kwenta. Kung hindi dahil sa parang aso siyang walang hiya na humahabol sa akin, hindi ko na siya papansinin. At kapag nagkumpas lang ako ng daliri, parang aso siyang naaamoy ang buto at tatakbo agad. Ay, akala ko gusto mo siya. Ay, Chloe. Paano ko naman siya magugustuhan? Niloloko ko lang siya. Hindi ko inaasahan na sineseryoso pala ng babaeng tanga. Sa tingin ko, hindi siya tanga. Ang taas ng pangarap niya, pero manipis ang kapalaran. Ang Kanlin, anong klase ba sila na maglakas loob sa harap ko, Chloe Ruiz, magyabang at magutos? Sandali, lalaruin natin siya ng husto. Chloe, yung huling item sa auction, singsing na jade ng Basha, dapat makuha ko. Nung una ko itong nakita, desidido na akong makuha ito. Walang problema, mamaya ipapaalam ko kay Linjayen kung anong klaseng tao ang karapat dapat makipag-agawan sa lalaki sa akin. Magsisimula na ang auction. Ang unang item na ito ay isang porselana mula sa dinastiyang Song simula sa bid na 500,000. 700,000. 1,000,000. 1,000,000 una. 1,000,000 ikalawa. 1,000,000 ikatlo, sold. Ang susunod na item ay isang mamahaling batong dugo mula sa dagat timog. Galing ito sa bansang Dakang. Ginawa ng kamay ng maharlikang manggagawa sa loob ng 5 taon, kilala rin bilang paru-paro ng dugo ng malalim na dagat. Paru-paro ng dugo ng malalim na dagat. Ate, gusto mo ba? Noong ako at si Ajeng ay nasa Deep Sea Bay noong tayo'y nagkalakipan. Sinabi niya sigurado siyang gagamit siya ng paru-paro ng dugo ng malalim na dagat para mag-propose sa akin. Pero sa tingin mo ba pareho pa rin siya dati? 5 taon na kaming magkasama ni Ajeng. Marami akong inalay. Pinangako niya na pakakasalan niya ako. Hindi ako naniniwalang magiging ganun siya kawalang puso. Sige ate, kahit anong desisyon mo rerespetuhin ko. Pero hindi ko hahayaan na may mga api sa aking ate. Maganda naman ang paru-paro ng dugo na ito. Yaw-yaw, kung gusto mo bibilhin ko para sa iyo. Sige. Isang mura at pangit na bato na nagkakahalaga ng 1,000,000 kapalit ng pagbid ni Chloe Ruiz. Para sa huling item, ang singsing na jade ng Basha, sulit na ito. 600,000. 800,000. 1,000,000. Ay, Mr. Romero, nagdagdag pa siya ng 1,500,000. Ang laki naman ng galaw. 1,800,000. Ang kasalukuyang bid ay 1,800,000. Meron pa bang tataas? 2,000,000. 2,000,000 ngayon ay 2,000,000 na ang bid. May tataas pa ba? 200,000 na. Mr. Romero, 100,000 lang ang dagdag mo. Ang kuripot mo naman, hehe. Jake. Yuyu. Anyway, sa pinakamataas na bid mapupunta. Basta't makuha ko, okay na. At saka, iniisip ko rin ang kinabukasan nating dalawa. Ang pera ko ay pera mo rin naman. Tuwad 100,000 para dito? Hindi sulit. Sasabihin ko kay Jake, ayoko na ng napakamahal na bagay. Ate, kung nagawa niyang mag-bid, ibig sabihin kaya niya itong bayaran. Wala kang dapat ipag-alala. Sige. Anyway, lahat ng ibibigay niya sa akin ay ituturing kong dote na dadalhin ko sa pamilya Luo. 200,000 first call? 2,100,000 second call. Ito po ba asata? 2,500,000. Bakit umabot ng ganyang kataas? Jake, huwag kang tanga-tanga, tuloy-tuloy sa pagtaas.
Bato lang iyon. Mayroon pa bang tataas ng bid? Ano ba ang inaalangan mo? Hindi, Jake. Kahit 2 milyon ayaw mo akong gastusan. At sinasabi mo pang mahal mo ako. Chloe, ang 2,500,000 para sa isang blood butterfly ay talagang hindi sulit. Kung ganun ako ay pupunta sa orihinal na pinagmulan upang humanap para sa iyo ng isang mas malaki at mas maganda. Gusto ko lang ito. Kung mahal mo ako, patunayan mo sa akin. Sumpa, ang sirang batong ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon sa akin. Si Chloe Ruiz na babaeng ito ay talagang marunong gumastos. 2,500,000 isang beses. 2,500,000 dalawang beses. 2,500,000. 2,051,000. Kung hindi mo isakripisyo ang bata, hindi mo mahuhuli ang lobo. Unahin muna akong aliwin si Chloe. Hintayin siyang mabili para sa akin ang singsing na jade ng Basha. Jake, masyadong mahal, huwag kang bumili. Si Jake Romero ang bumili ng blood butterfly. Ano namang kinalaman mo dyan? Tahimik. Meron pa bang gustong tumaas ng bid? Sige, tigil na. Ang pagtaas ng 1 o 2,000 ay masyadong magulo. Ibigay na lang natin ang blood butterfly kay G. Jake Romero. 2,051,000 sold. Binabati namin si G. Jake Romero. Yuan. Si Jake ba ay magpo-propose sa akin? Kapag magpo-propose siya sa akin mamaya, ano ang dapat kong sabihin? Ako ate, huwag kang kabahan. Ikaw ngayon ang pinakamagandang babae sa venue. 5 taon ko nang hinihintay ang sandaling ito. Huwag kang matakot, nandito ang kapatid mo. Ako ang iyong sandalan magpakailanman. Sa pagtingin ko, okay lang naman. Ginoong Jake, ang pulang paru-paro na ito ay sumisimbolo ng masigasig at walang hanggang pag-ibig. Mukhang determinado ka ngayon. Ibibigay mo ba ito sa iyong minamahal? Pasensya na po sa inyong lahat. Maabala ko lang kayo ng sandali. Ngayon ay isang napakakapanapanabik na sandali. May isang magandang balita ako na nais kong ibahagi sa inyo. Sabi nila ang binatang ito mula sa Sanggay Negosyo Romero at si Giayen ng Pangkat Negosyo Villanueva ay magkasintahan simula pa noong kolehiyo. Sa palagay ko, ang pulang paru-paro na ito ay tiyak na para kay Giayen. Sa tingin ko hindi naman. Balita ko kamakailan ay naging malapit ang pamilya Romero sa Angkan Ruiz. Si Jake Romero ay masyadong malapit sa dalaga ng Angkan Ruiz. Para kanino ba talaga ang pulang paru-paro na ito? Siguro hindi natin masasabi ng tiyak. Ako, si Jake Romero, ay nasa ganitong posisyon ngayon dahil sa isang napakahusay na babaeng tumulong sa akin. Siya ang kasama ko noong panahon ng aking pinakamahirap na sandali at nagbigay sa akin ng tulong at lakas ng loob. Siya ang pinakamalapit na tao sa akin at siya rin ang aking minamahal. Palagi kong naririnig sa tabi ni G. Jake Romero, may isang mabait na asawa na tahimik na sumusuporta sa kanyang karera. Talagang nakakainggit. Naaalala ni Jake. Ang mga sakripisyo sa loob ng maraming taon lagi niyang naaalala. Sa wakas, magkakasama na tayo. Medyo na-excite na ako. Sino ba talaga ang pinakamamahal niya? Sinabi niya sa akin noon, ako raw ang kanyang tunay na pag-ibig habang buhay. At siya ay labis na nasasabik sa sandaling maging nobya ko siya. Kaya ngayon, ako naman ay magpo-propose sa aking minamahal. Ate. Nakikita kitang masaya, taos puso akong masaya para sa'yo. Malapit ko nang maranasan ang pinakamasayang sandali ng aking buhay. Mga kaibigan, ngayon ipapakilala ko ang aking makakasama sa habang buhay sa inyo. Siya ay ang aking pinakamamahal. Chloe Ruiz. Buwisit. Bakit si Chloe Ruiz? Paano naging si Chloe Ruiz? At si Chloe, mayroon na kaming bunga ng pag-ibig 3 buwan na. 3 buwan. Ito ang gago, papatayin ko siya. Kailangan ko siyang tanungin ng personal. Ano ba talagang nangyayari? Jake Romero.
Bakit si Chloe Ruiz ang mahal mo? Hindi ba sinabi mong ako lang ang mamahalin mo? Ako lang ang pakakasalan mo? Lin Jiayin, ano bang pinagsasabi mo? Si Chloe lang ang minamahal ko. Paano ko mapapangakong pakakasalan ka? Ang kalokohang yan. Lin Jiayin, tingnan mo ang sarili mo, anong status mo. Galing ka sa isang mababang angkan sa lungsod Luntian. At gusto mo pang makipag-agawan kay Chloe Ruiz ng lalaki? Kausap ko si Jake Romero. Ikaw isang kabit, walang karapatang makipag-usap sa akin. Sa pag-ibig, ang hindi minamahal ang siyang kabit. Ikaw ay isang clown. Chloe Ruiz, binabalaan kita. Tumahimik ka. Ikaw, isang hamak na dukha. Kakabalik mo lang sa pamilya Lin. Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na magsalita ng ganyan sa akin? Dumating ang tatay mo. Kahit siya dumating, ganun pa rin ako magsasalita. Kailangan niyang makinig ng maayos. Alam mo ba? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Gagalitin mo tatay ko, gagalitin mo ang Angkan Ruiz. Tiyak na mamamatay kayo. Lin Jiayin, awayin mo yung walang kwentang kapatid mo. Kung makasagasa siya kay Chloe at sa bata sa tiyan niya, hindi kita tatantanan. Jake, 5 taon tayong magkasama. Napakarami kong inialay para sa'yo. Pero sa lahat ay inihayag mo na si Chloe Ruiz ang tunay mong mahal. Paano mo magagawa ito sa akin? At buntis pa siya sa anak mo. Lin Jiayin, gumising ka na. Isang maliit na pamilyang Lin ka lang. Ano ang maiambon mo sa lungsod Luntian na pasukang mayamang Angkan Ruiz? Bukod pa riyan, ang mahal ko. Si Chloe lang. Ang pagkatao ko bilang Jake Romero ay higit sa sinumang Lin. Pumayag akong maging kasintahan ka dahil naaawa lang ako sa'yo. Hindi iyan ang sabi mo dati. Ang lahat ba ng mga pangako mo ay kasinungalingan lang? Pangako, ano bang ipinangako ko sa'yo? Ikaw mismo ang walang hiyang kumapit sa akin. Bukod pa riyan, ang tulad mo ay hindi karapat dapat maging asawa ko. Mang-insulto ka sa kapatid ko, mamamatay ka talaga. Bata, nananakit ka. Yan ang sinasaktan ko, mga lalaking walang kwenta. Dahil hindi mo makuha ang lalaki, nanggugulpi ka. Lin Jiayin, wala kang katawan at angkan mo ay hindi kasing galing ng akin. Ano ang maipagmamalaki mo para makipag-agawan sa akin? Kung hindi lang dahil buntis ka, suntok na kita. Huwag mo akong galitin at lalong huwag mong galitin ang kapatid ko. Tama na. Ang Hangsuan, isang piling lugar ng kayamanan at impluensya, ay hindi para sa mga tulad ninyo na mababa ang lahi. Kung hindi kayo makabili, umalis na kayo. Ang isang taong kagaya ni Jake Romero, paano siya magiging kasama si Miss Lin? Tama nga, mas bagay siya kay Chloe Ruiz. Noong una, para sa pag-aaral, tinulungan kitang pumalit sa mga gawain ng pamilya, isinuko ko ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa. Nakalimutan mo na ba? Ate. Yan ay pinili mo. Ano bang kinalaman ko? Sige. At para tulungan kitang makakuha ng resources, gabi-gabi akong lumalabas para uminom kasama ng iba, uminom hanggang sa sumuka ng dugo. Sa tingin mo, wala lang yun, ano? Kung hindi mo binanggit ang pag-inom, nakalimutan ko na. Hindi ko alam kung ang pakikipag-usap mo sa negosyo ay ginagawa mo sa hapagkainan o sa kama. Paano mo ako masasabi ng ganyan? Sa paningin mo pala, ganyan lang ako. Lin Jiayin, lumaki na ang ulo mo. Ngayon ay nangangahas ka ng manakit sa akin, di ba? Ako. Mangahas sakta ng ate ko, maghanap ka ng kamatayan. Ah! Mamatay ka. Bata, hinampas mo ako. 2 beses pa kitang pinalo, magaan pa yon. Wala kang hiya. Muyuan, galawin mo ang tao ko, binalaan na kita. Ako ay miyembro ng Angkan Ruiz, hindi mo kayang kalabanin. Talaga? Sa buong mundo, wala pa akong nakitang makakapigil sa akin. Maliban sa 2 kong guro. Hintayin mo, tatawagan ko si tatay. Patay ka na. Tay, may isang tao dito na walang takot mamatay. Binubuli ako, kailangan mo akong tulungan. Ikaw na ang bahala. May mas importante akong gagawin ngayon. Tay, ano bang mas importante kaysa sa iyong sariling anak? Mas importante? Ang batang Panginoon ng Bundok Dragonia ay nasa lungsod Luntian na. Kailangan kong makita ang batang Panginoon. Ano bang sinasabi mong bagay na mas importante pa dito? Bundok Dragonia, iyon ang kilala bilang ang pinakamakapangyarihan ang Bundok Dragonia na may sobrang kapangyarihan. Narinig mo ba? Si tatay ay makikipagkita sa batang Panginoon ng Bundok Dragonia.
Ang bundok Dragonia ay parang Diyos. Hindi inaasahan na ang Angkan Ruiz ay magkakaroon ng pagkakataon na makita ang isang tao mula sa bundok Dragonia. Makita ang isang tao mula sa bundok Dragonia. Oo nga. Kung ang Angkan Ruiz ay mapapansin ng isang tao mula sa bundok Dragonia, kung gayon, ang Angkan Ruiz ay tataas ng husto. Hindi inaasahan na ang Angkan Ruiz ay napakalakas. Mukhang ang pagpili ko kay Chloe Ruiz sa pagkakataong ito ay tama. Lin Jiayin, narinig mo ba? Angkan Ruiz ay malapit nang makipag-ugnayan sa bundok Dragonia at magkaroon ng koneksyon. Ang Angkan Lin ay hindi maikukumpara. Kung matalino ka, isama mo ang walang kwentang kapatid mo at umalis na kayo. Bundok Dragonia, ang ibang tao ay talagang hangal. Na hindi alam na ang tunay na Diyos ay nasa tabi nila. Ay, Jake Romero, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanila? Nakakainis sila tingnan, palabasin na sila agad. Lumabas na kayo, huwag kayong magpapahiya dito. Tama. Palabasin, oo, palabasin na. Sino ang maglalakas loob? Hindi ito teritoryo ng Angkan Ruiz. Ito ay subasta. Anong karapatan ninyo para palayasin kami? Oh, alam nyo pala na subasta ito. Alam mo ba na ang mga items sa subasta ay nagkakahalaga ng milyon-milyon? 10-10 milyon o bilyon? Kaya nyo bang bilhin? Paano mo naman nalaman na hindi namin kaya? Lin Jiayin, huwag mong itago sa tatay mo na ginamit ang pera ng pamilya mo para bilhin ang mga item na ito para lang magpanggap na mayaman. Iyon ay mas malaki ang kawalan kaysa pakinabang. Palakas sa ilalim ng balon. Dahil gusto ninyong maghanap ng patay ngayon, susundin namin ang gusto ninyo. Tingnan natin kung ano ang kaya ninyong bilhin ngayon. Susunod na item sa auction na ito, ang pangunahing item ng season. Ang pinakamahiwagang tribo sa Timog Amerika. Nahukay mula sa sinaunang emirate, singsing na jade ng Basha. Ito ay sumisimbolo ng pinakamataas na dignidad at karangalan. Ang singsing na jade na ito, dating pagmamahal ng isang malaking kolektor at naging regalo ng kanyang asawa, bihag ng pag-ibig na ibinigay sa kanya. Ngunit nakakalungkot, ang kanyang asawa ay namatay noong nakaraang buwan. Kaya ang kolektor na ito, nagpa siyang i-auction ang singsing. Sana ang kanyang asawa at siya, ang magandang kwento ng pag-ibig, ay maipapasa sa isang ibang mag-asawa na nagmamahalan. Tunay na bihirang kayamanan, ibibili ko ito para sa iyo. Yuyu, salamat. Ate, nung dati, bakit mo siya masyadong nagustuhan? Magkaibigan kami ni Jake Romero mula pagkabata. Magkaklase kami mula elementarya hanggang kolehiyo. Ang pamilya nila ni Jake ay nasa lungsod Luntian, isa sa mga pinakamayayamang pamilya doon. Mas mayaman sila kaysa sa amin. Pero ang mahalaga sa akin ay hindi kailanman ang kanilang kapangyarihan, kundi ang pagiging matalino at masipag niya. 5 taon kaming magkasama. Maayos naman ang aming relasyon. Pero nitong mga nakaraang araw siya ay lumalamig sa akin. Ang hindi ko maintindihan ay, kung may Chloe Ruiz na siya, bakit hindi pa niya ako hiwalayan? Ito ang tinatawag na lalaking manloloko. Gusto kang i-ignore para paasahin ka. Ngayon ko lang na-realize ang kanyang tunay na ugali. Ang jade ring na ito, sana ay bilhin ko para ibigay sa kanya. Ngayon tila, hindi na kailangan. Ate, gusto mo ba itong jade ring? Gusto. Bilhin na natin. Gusto. Kunin natin ito. Singsing na jade ng Basha, panimulang presyo, 4 na milyon. 5 milyon. 8 milyon. Si Lin Jiayin na to, alam niyang gusto ko ang singsing na ito. Nakipagbid pa siya kay Chloe Ruiz. Pero akala niya magkunwaring magbid ng ilang beses, maloloko niya ako. Sandali tayo, laruin natin sila. 20 milyon. 30 milyon. 100 milyon. 100 milyon. 150 milyon. Naku, isang singsing na jade na ibenta pa sa napakamahal na 150 milyon. Baliw na ba si Lin Jiayin? Makikipag-agawan pa siya kay Chloe Ruiz? Hindi lang ang Angkan Ruiz ang nangungunang pamilya sa lungsod Luntian, ay malapit nang makipagtulungan sa bundok Dragonia at aangat bilang bagong yaman. Lin Jiayin, ang pamilya ninyong Lin ay wala man lang pangalan sa lungsod Luntian. Dapat mong malaman ang kahihinatnan ng pagtutol sa Angkan Ruiz. Ito ang auction house ayon sa patakaran. Sa pinakamataas na bidder. Sige.
Ito ang hinahanap mo. Ipapakita ko sa iyo ang yaman ng Angkan Ruiz. 300 milyon. Babe, mahal na mahal kita. Diyos ko, 300 milyon si Chloe Ruiz talaga ay tagapagmana ng Angkan Ruiz. Naghahanap ng gulo. Kahit lahat ng Angkan Lin pagsama-samahin hindi kayang tapatan. Kahit isang daliri ng tagapagmana ng Angkan Ruiz. 300 milyon, una. Itaas pa ang bid. Xiao Yuan, paano ko magagamit ang pera mo? Ako. Ate, gaano ba kaliit ito? Bastos kang bata ka, nagpapanggap ka ba sa ilang buhay mo? Kikita ka ba ng ganito karaming pera? At saka, sa loob ng card mo, may 100 piso ba? Jake Romero, huwag mong maliitin ang iba. Si Xiao Yuan ay hindi mahirap. Sa totoo lang siya. Tama na. Kung sino siya, wala akong pakialam. Ang alam ko, wala siyang ganyang karaming pera sa card niya. Mahirap pagsabihan ang mga taong matigas ang ulo. Tama na. Kayo dalawa gusto nyo bang manggulo dito? 300 milyon, ikalawa. 300 milyon ang mahal naman nito. Bahala na, tatanggi na lang ako. Sumuko ka na hindi mo kayang talunin si Chloe Ruiz? 300 milyon. 1 bilyon. 1 bilyon. 1 bilyon. Hindi, Xiao Yuan, masyadong mahal. 1 bilyon. Ang buong pangkat negosyo Villanueva pinagsama-sama, siguro 1 bilyon lang? Ang lalaking ito, hindi kaya scammer? May 1 bilyon ba siya? Scammer? Ang lalaking ito ay pumunta lang para guluhin ang subasta. Siya ay isang scammer. Hinihiling ko na paalisin silang dalawa. Paalisin. Paalisin. Bakit ka naman sigurado? Wala akong ganitong pera. Ano? Ganitong pera? Uy, narinig nyo ba? Sabi niya, 1 bilyon. Ganitong kaliit na pera. Ito ang pinaka nakakatawang biro na narinig ko ngayong taon. Bata, alam mo ba kung ano ang 1 bilyon? Ano ang ibig sabihin? Nagpapanggap ka pa dito? 1 bilyon lang. Hindi sapat para mandaya ako. Baliw. Ang batang ito, talagang baliw na. Sa lahat ng naririto, lahat kayo ang mga nangungunang mayayamang pamilya sa lungsod Luntian. Kung maglalabas ng 1 bilyon ng basta-basta, Hindi iyon madali. At sinasabi mo pa na ang basurang katulad mo ay may 1 bilyon? Sino ang maniniwala? Hindi ako naniniwala. Hindi rin ako naniniwala. Sige, dahil iginigiit mong nasa account mo, ang ganong karaming pera, hinihiling ko ang pag-verify ng pondo. Oo, i-verify ang pondo. Kung wala kang ganong pera sa account mo, dapat kayong dalawa umalis. Sinusuportahan ko. Sinusuportahan ko rin. Ang mga scammer ay hindi dapat pumasok sa pampublikong subasta ng Hanli. Ito ay isang insulto. Lin Jae-in, dahil matagal na tayong magkakilala, payuhan kita ng maayos. Kunin mo ang walang kwenta mong kapatid at umalis na kayo kung may marangal kayo. Huwag ninyong hiyain ang pamilyang Lin. Xiao Yuan, baka umalis na muna tayo. Mahal, tingnan mo, sabi ko sa'yo. Wala silang pera, hindi na nila kaya magpanggap. Xiao Yuan, alam kong hindi ka kinakapos, pero 1 bilyon para bili ng singsing na ito, sobra naman yata. At saka, ang singsing na ito, sa tingin ko hindi naman ito ganong kaganda. Kung gusto mo, maghintay na lang tayo para sa pinakamahusay na produkto ng susunod na quarter. Ay, nagpapanggap ka pa rin? Best item ng susunod na quarter pa? May pera ba kayo? Hindi nyo man lang kayang bilhin ang singsing na jade ng Basha at gusto pa ninyo ng mas mahal? Talagang walang hiya kayo. Basta gusto mo, kahit ang singsing na jade ng Basha o ang best item ng susunod na quarter, kukunin natin. Matanda na tayo, hindi na kailangan pumili. Pero, wala nang pero. Ikaw ang kapatid kong si Mu Yuan. Ano man ang gusto mo, ibibigay ng kapatid mo. sige, okay na. Lin Jae-in, magkano ba kayang pera? Ay, kayong pamilya Lin, magkano kaya kaya nyo? Hindi ko ba alam? At naglalakas loob pa makipag-agawan sa Angkan Ruiz, ang pinakamayamang pamilya sa lungsod Luntian? Payo ko sa'yo, huwag ka nang magmukhang tanga rito. Ngayon, bibilhin ko talaga ang singsing na ito. Oo, napakagaling. Mukhang hindi natututo hanggat hindi nasasaktan. Sige, kumpirmahin natin ang pondo. Tingnan natin mamaya kung kaya mo pa magpanggap. Ginoo, ayon sa patakaran ng bahay subasta, kapag masyadong mataas ang tawad, may karapatan ng kalaban na suriin ang pondo. Lin Jae-in, babae kang walang pinag-aralan. Kasama mo pa itong walang kwentang kapatid mo ng gugulo rito. Akala ko ba hindi agad malalaman? Kung ang laman ng card mo ay hindi umabot ng 1 bilyon, babayaran mo ng mahal ang iyong ginawa. Nasaan ang pera ninyo? Ilabas nyo. Ano? Wala kayong mailabas? Walang problema. Susundin ko ang patakaran ng bahay subasta. Pundak
Dragonia. Ano bang sinasabi mo? Wala. Susuriin ko agad ang iyong mga asset. Naglakas loob kang sumalungat sa leader ng Bundok Dragonia? Siguradong mamamatay sila. Lin Jiayin, gusto kong bawiin mo ang sinabi mo. Ininsulto mo ako. Jake Romero, si Xiao Yuan ay aking kapatid. Ikaw ang unang walang respeto sa kanya. Mali ba ang sinabi ko? Ikaw, walang kwentang kapatid. Bago siya bumalik sa pamilya Lin ay isa lang pinakamababang mahirap. Anong pera ang meron siya? Bakit ang sama ng mga sinasabi mo? Ang asal ng sangay negosyo Romero ay nagturo sa iyo ng ganyang pagsasalita. Bata, maglakas loob kang sabihin yan sa akin, ha? Ang mga tao sa subastang Hanli ay pawing mayayaman at makapangyarihan. Lahat sila ay gumagalang sa akin. Naglakas loob kayong manggulo sa subastang Hanli? Para bang sawa ka na sa buhay? Tama, maglakas loob na gambalain ang subastang Hanli. Ang Angkan Ruiz ang unang hindi papayag. Ang pamilya Lin ninyo ay hintayin na lang na durugin ng aming Angkan Ruiz. Subukan natin. Na-verify na ang asset. Ang asset ni Ginong Muyuan ay lampas pa sa 1 bilyon. Ipagpatuloy ang subasta. Hindi, imposible ito. Paano siya nagkaroon ng ganyang kalaking pera? Tiyak na nagkamali kayo. Hiling ko na i-verify muli ang pondo. Pinagdududahan mo ba kami? Ang autoridad ng subastang Hanli? Ako, hindi naman. Pero siya ay isang pinakamababang mahirap na tao. Talagang imposible, Mac, na magkaroon ng ganyang kalaking pera. Diyos ko, itong batang si Muyuan, ano ba ang pinanggalingan niya? At may ganyan siyang kalaking pera? Kagalang-galang na Jimu ang inyong card. Hindi ko inaasahan. Ang isang respetadong subastero ng Hanli ay magiging ganyan kapitan sa kanya? 1 bilyon isa. Wala nang tataas. Kung gayon ang singsing na ito, nayakin na. Yaw-yaw? 1 bilyon, 2. Meron ka bang 1 bilyon sa iyong card? Kung wala, umalis ka na dito. 1.5 billion. Yaw-yaw, mahal na mahal kita. 1.5 billion. Ito ay maaaring maitala sa kasaysayan ng subasta. Ano, susunod ka pa ba? 5 bilyon. Xiao Yuan, ibaba mo na ang karatula. Itong singsing na Jade, talagang hindi nagkakahalaga ng 5 bilyon. Jiayin, basta gusto mo magkakahalaga yan. Hindi na kaya ituloy ang acting. Tingnan ninyo. Wala naman silang ganyang karaming pera. Ay, walang pera pero sumasabay pa. Tapos sumasabay pa sa 5 bilyon ang yabang. Hindi naman ganyan magyabang. Itong singsing na Jade, balak ko sana itong kunin para ibigay sa'yo. Pero ngayon, nawalan ka na ng pagkakataong ito. Wala na akong dahilan para kunin pa ito. Sinasabi mo bang kunin mo itong singsing na Jade? Para ibigay sa akin. Ilang taon tayong magkasama, parang ngayon ko lang nakita ang tunay mong anyo. Jake Romero, talagang hindi ka karapat-dapat sa singsing na ito at lalong hindi karapat-dapat sa akin. 5 bilyon minsan. Isang sirang singsing na Jade worth 5 bilyon? Kahit ibenta ang buong pamilya niyong Lin bilang isang bundle, hindi rin naabot sa ganyang halaga. Hintayin niyo na lang ang pagkabangkarote niyo. Jiayin, ako. Xiao Yuan, tiyak na may paraan ka. Ang mahal na singsing ayaw natin. Jiayin, kung bibilhin itong singsing na Jade, kung hindi mo gusto, itatapon na lang natin. Bibili na lang tayo ng bago. Siyempre gusto ko. Pero 5 bilyon hindi maliit na halaga. Jiayin, nakalimutan mo ba kung sino ako? Itong perang ito wala lang sa akin. Sige, okay. Ang patakaran ng auction. Kapag nagtaas ka ng karatula, hindi ka na pwedeng bumawi. Ngayon titingnan ko. Kung paano nyo dadalhin itong singsing na Jade. 5 bilyon makalawa. 5 bilyon makatlo. Sold! Pakiswipe ang card. Na-reject ang bayad. Tinanggihan ang pagbabayad. Talaga kang isang malaking manloloko? Talaga wala kayong ganyang karaming pera. Ikaw ay isang manloloko. Nakakaloka. Kailangan nating itaboy ang probinsyanong ito, ang pampublikong subasta ng Hanli. Akala niya ano ito, at naglakas loob siyang lumaban sa mas mataas. Xiao Yuan, ano ang nangyayari? May problema ba ang card? Imposible. Mayroon akong hindi bababa sa 10 bilyon sa card ko, ate. 10 bilyon? Pakinggan ninyo. Alam mo ba kung ano ang 10 bilyon? At ikaw pa, Lin Jiayin, sa tingin ko nababaliw ka na rin.
Kasama ang walang kwenta mong kapatid, nagpapahiya kayo rito. Ang pulubing ito ay nakabase sa auction. Dapat siyang disiplinahin ng mahigpit. Tapos na kayo. Tiyak na ang pamilya Lin ay babagsak din. Pakiusap, huwag mag-espekulasyon. Ito ay makakaapekto sa reputasyon ni Miss Lin at ang aming auction house ay mahigpit na magsasagawa ng responsibilidad ng nagpakalat ng chismis. Ano ba talaga ang nangyayari? Isang manloloko at pulubing mabaho, anong reputasyon ang mayroon siya? Sa tingin ko dapat nating bugbugin silang dalawa at itapon na lang. Hindi dahil sa kakulangan ng pondo sa card ni Mr. Mu, kundi may isang tao na nagbayad na para sa kanya. Dahil may nagbayad para sa akin, 5 bilyon? Sino siya? Hindi. Paano nangyari iyon? May taong gustong gumastos ng 5 bilyon para sa isang pulubi, para lang sa isang singsing na jade. Kahit pagsamahin ang lahat ng aking kayamanan, hindi aabot sa 5 bilyon. Anong sabi mo? Bumili ang batang amo ng isang singsing na jade. Halaga ay 5 bilyon. 5 bilyon. Ito ay halos lahat ng aking kayamanan. Basta makuha ko ang bundok Dragonia pagkilala ng batang amo. Handang akong magbayad ng 5 bilyon na ito. Binabati kita, Ginoong Mu, sa pagiging may-ari ng singsing na ito. Baliw na baliw. May tao talaga na gumastos ng 5 bilyon para bumili ng isang singsing na jade. Xiao Yuan, ito ay napakabaliw. May taong gumastos ng 5 bilyon para ibigay sa atin ang singsing na ito. Diyos ko, si Chloe Ruiz ay nadaig ng isang mahirap na tao na daig. Ang araw na ito ay tiyak na kahihiyan ng Angkan Ruiz. Si Chloe Ruiz ay nadaig ng isang taong mula sa pamilya Lin, isang bastos na binata tinapakan. Kapag lumabas ang balitang ito, ang kanyang pagkatao bilang tagapagmana ay pagtatawanan ng buong lungsod. Tanga lang ang gagastos ng 5 bilyon para bilhin ang sirang batong ito para ibigay sa isang probinsyano. Alam ko na. Kayo ng pamilya Lin ang bumili, di ba? Ano, para sa 5 bilyon na ito? Malamang na nalugi na kayo? Oh. Ang pamilya Lin tiyak na mababangkarote. Para sa isang sirang batong ito, nagpapanggap pa silang mayaman dito. Ano? Gusto mo ba talaga? Ako. Ngunit ito ay hindi kailanman magiging sa iyo. Ang ganda talaga. Xiao Yuan, ibibigay mo ba talaga sa akin? Siyempre. Ikaw ang aking ate, ikaw ang aking pamilya. Dapat mong tamasahin lahat ng aking pag-aari. Dahil nakuha na natin ito, umuwi na tayo. Sige. Hoy, nasaktan ninyo ako. Akala nyo ba pwede kayong umalis ng basta-basta? Ano pa? Kaya mo bang maglabas ng 5 bilyon? Ano naman, kahit meron ka ng 5 bilyon na yan, ang Angkan Ruiz ko, sa isang salita lang, kaya naming gawin na ang Angkan Lin ninyo ay mawala sa lungsod Luntian. Talaga? Inaasahan ko yan. Kinalit mo ako. Ngayon, kailangan kong bigyan kayo ng leksyon. Miss Chin, sigurado ka bang gusto mong gumawa ng gulo sa aming auction house? Ito ang simbolo ng Angkan Ruiz. Maaring ipagkatiwala sa bundok Dragonia para gawin ang isang malaking bagay para sa aming pamilya. Ibigay ito sa inyong chairman. Pumayag siya. Ito ang simbolo ng bundok Dragonia. Napakamahalagang bagay. Inilabas ni Miss Chin ito. Ito ay para patayin ang batang si Mu Yuan. Ang Angkan Lin ngayon ay talagang mawawala na. Miss Chin, pinapayuhan ko kayo na huwag gawin ito. Kung hindi, tiyak na magsisisi kayo. Wala kang karapatan isang auctioneer magsalita. Umalis ka. Ipakita sa kanila ang inyong galing. Kayo naglakas loob na sakta ng tagapagmana ng Angkan Ruiz. Tapos na kayo. Ate, tumayo ka sa likod ko. Sige, bahala ka na. Sa mahalagang sandali, pinahintulutan mo ang iyong kapatid na lalaki na sumalo ng bala para sa iyo. Ang galing mong ate, ano? Yuyu, ingatan mo ang Jade Tumbring. Siyempre. Sige, salakayin. Malapit ko nang makita ang Panginoon ng bundok Dragonia. Sana ay magustuhan ng Panginoon ang singsing na Jade. Sa ganitong paraan, baka pumayag ang Angkan Ruiz na magpasakop sa bundok Dragonia.
ito. Baliw ka talaga. Paano mo nagawa na salakayin ang Angkan Ruiz? Sa tingin ko, ang angkan ninyong Lin ay talagang ayaw nang manatili sa lungsod Luntian. Chloe, sila ay naglakas loob na hamunin ang autoridad ng Angkan Ruiz sa lungsod Luntian. Huwag mo siyang pakawalan. Ang tatay ko ang nagdala sa Angkan Ruiz upang magpasakop sa Bundok Dragonia. Protektado kami ng Bundok Dragonia. Ano pa ang aking katatakutan? Ang maliit na Angkan Lin ay gusto akong saktan, hanap ng kamatayan. Ano pang hinihintay nyo? Atake! Tama. Sinabi ni Miss Chin na umatake kayo. Ngayon na ang oras para ipakita ang inyong katapatan. Ang mga naririto ngayon na hindi umatake ay kalaban ng Angkan Ruiz. Sa hinaharap, kayo rin ay hindi na makakapanatili sa lungsod Luntian. Chloe Ruiz, huwag kang masyadong mangapi. Oo, ako ay nangapi. Sino ba ang dahilan kung bakit ang Angkan Ruiz ang may pinakamataas na autoridad sa lungsod Luntian? Kapag nagkasundo ako sa Bundok Dragonia, lahat ng mayayaman sa lungsod Luntian ay susunod sa utos ng aking pamilya. Ang sinabi mo ay masyadong maaga para sabihin, di ba? Huwag na kayong makipagtalo sa kanila. Papasukatin nyo na lang sila. Atakihin nyo na. Atake. Tigil! Tigil. Ginoong Chin. Tatay, bakit ka nandito? Yuyu, bakit ka rin narito? Nakita mo na ba ang binatang Panginoon? Binatang Panginoon? Ang ibig mong sabihin ay ang binatang Panginoon ng Bundok Dragonia. Bumaba na ang binatang Panginoon ng Bundok Dragonia. Pupunta rin siya sa subasta na ito. Sa una, akala ko, isang maliit na tao mula sa Bundok Dragonia ang darating. Hindi ko inaasahan na ang binatang Panginoon ang darating. Kung gayon, may pagkakataon ako na makita ang binatang Panginoon. Kung sa buhay ko ay magkakaroon ako ng pagkakataon na makita ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito kahit mamatay ako, sulit na. Kung mananalo ako sa pagkakataong ito ang pabor ng batang Panginoon, kung gayon ang Angkan Ruiz tiyak na aangat ng husto. Oo. Sino ba ang dalawang yon? Bakit parang hindi ko sila kilala? Tito Kin, huwag mo na silang pansinin, mga walang kwenta. Sila ay galing sa maliit na pamilya sa lungsod Luntian. Sino ba? Tinatanong ba kita, bakit ka sumasagot? Tatay, siya si Jake Romero na ikwento ko na sa iyo ang kasintahan ko. Tigilan mo ang pagdadala ng mga basurang tao sa bahay. Kung gusto mong maglaro sa labas, sige lang. Pero mga ganitong klaseng tao, huwag mo nang dalhin sa harapan ko. Matandang gago kapag nakuha ko na si Yuyu at ang pera ng Angkan Ruiz. Magandang araw, Ginoong Lin. Ako si Chinheng. Ay tay, wag mo siyang hawakan itong probinsyano. Baka may nakakahawang sakit pa yan. Chloe Ruiz, pakiusap, maging magalang ka naman. Ang kapatid ko ay hindi probinsyano. Hindi probinsyano. Ang mga ari-arian ng angkan ninyong Lin ay hindi kilala sa lungsod Luntian. Kung hindi probinsyano, ano siya? Chloe, paano ka magsalita? Ay tay, totoo naman ang sinasabi ko. Oo nga, Tito Kin. Sila'y dalawa ay mga walang kwenta sa ilalim. Siya naman ay isang pulubi. Binata, hindi pa ba sapat ang aral sa'yo? Si Chloe ay nasira mo, di ba? Tay, paano mo masabi si Jeng? Totoo naman ang sinasabi niya. At sila ang dalawa ang unang nagpagalit sa akin. Tito Kin, oo. Sila nga, ang gulo sa auction. Sila rin ang nagpagalit kay Chloe. Hindi ko alam kung saan nagkasala ang anak ko, kina Ginoong Lin at Binibining Lin. Tay, bakit ang formal mo? Sila ang naunang nang api sa akin. Ginong Chin, ang Hanswan Auction House ay pantay-pantay na bukas sa lahat ng kwalipikado. At ang inyong anak na si Chloe Ruiz ay walang dahilan na ilang beses akong in-target. Bakit ka nagrereklamo? Chloe, Tay, magkikita tayo ng mga taga-Bundok Dragonia. Matatakot ba tayo sa maliit na Angkan Lin? Chloe Ruiz, kung ang Angkan Ruiz ay tulad mo na mayabang at mapangapi, sigurado ako, hindi titingin ang Bundok Dragonia sa Angkan Ruiz. ano ang ibig mong sabihin, binata? Tatay, tingnan nyo. Tama ba ako? Ito ang probinsyanong iyon.
Palagi niya akong atang-angkan Ruiz pinagsasabihan ng walang galang. Hindi pamilyar ang mukha ng taong ito. Ang kanyang aura ay iba sa karaniwang anak ng mayayaman. May matapang akong haka. Baka siya ang dakilang taong iyon. Tatay, wag kayong magulo. Paano siya magiging binata ng Bundok Dragonia? Siya ang bagong natagpuang walang kwentang bunso ng pamilya Lin. Isang mahirap na taga-bukid. Hindi siya pwedeng maging dakilang tao. Bakit alam na alam mo? Ay tatay, wag na muna kayong mag-alala kung bakit alam ni Jake iyon. Sa lahat ng paraan, hindi siya pwedeng maging isang dakilang tao. Tingnan niyo ang kanyang aura. Parang hindi naman binata. Ate, ganito ba kasama ang aura ko? Huwag kang maniwala kay Chloe. Ang kapatid ko ay may pambihirang tindig. Kumpara kay Jake na iyon, daan-daang beses kang mas mahusay. Malamang nag-iisip lang ako ng sobra. Ang batang ito ay isang probinsyano. Malamang hindi siya ang batang Panginoon. Yuyu, ang iyong mga alahas na lagi kong binibigay sa'yo ay sapat na. Bakit nandito ka pa ngayon? Tay, babae kasi. Hindi naman magsasawa sa alahas. Oo nga Tito Kin, katatapos ko lang bumili ng isang bagay para kay Yuyu. Isang pulang korales na nagkakahalaga ng mga 3 milyon. Kung gusto ni Yuyu, ibibigay ko sa kanya. 3 milyon? Akala ko 300 milyon. Ito lang at pinagmamalaki mo pa sa akin. Naku tay, si Jeng ay totoo sa akin. Gusto ko ring maging totoo sa kanya. Sa totoo lang, gusto kong makuha ang pangunahing koleksyon ngayon para ibigay kay Jeng. Pero naunahan ako ng 2 iyon. Bumibili ka pa ng gamit para sa lalaki? Talaga namang anak ako ni Chin Heng. Ano ang nakuha nila? Singsing na jade nang ba siya? Ano? Singsing na jade? Sinasabi mo bang ang singsing na jade ay naibigay sa kanya? Oo, sa kanya nga. Sa totoo lang, may bumili nito at ibinigay sa kanya. Oo nga, ewan ko ba kung sinong mayamang bulag ang nagbigay sa walang kwentang ito ng napakamahal na bagay. Tumahimik ka? Tatay, si Jeng ang magiging manugang mo at sinaktan mo siya para sa batang iyon? Ikaw walang kwenta, malaking pagkakamali ang ginawa mo. Humingi ka ng tawad kay Ginoong Lin ngayon din. Bakit ako hihingi ng tawad? Baka naman kailangan nating matakot sa maliit na pamilyang Lin. Tumahimik ka. Ginoong Lin? Ako si Chin Heng, ang pinuno ng Angkan Ruiz. Ang singsing na jade ng basya na ibinigay ko sa'yo, nagustuhan mo ba? Ano tatay, ikaw ang nagbigay sa kanya ng singsing na jade? Bakit naman? Ang singsing na jade na nagkakahalaga ng 5 bilyon, bakit mo ibibigay sa isang pulubing tulad niya? Tumahimik. Ito ay isang karangalan. Sana ay nagustuhan mo. Tatay, ang 5 bilyong iyon ay ang buong kayamanan ng angkan natin. Basta't masaya si Ginoong Lin, ano ang 5 bilyon? Tatay, huwag kang magpakatanga. Hindi siya ang binibining Ginoo, isa lang siyang magsasaka. Ikaw, napakatanga mo. Alam mo ba kung sino siya? Sino ba siya? Baka naman isang mahalagang tao. Tanga. Ang tunay niyang pagkatao ay ang binibining Ginoo ng Bundok Dragonia. Hindi imposible. Paano siya magiging prinsipe? Anong biro ba yan? Ginong Lin. Dahil sa maraming taon ng Angkan Ruiz na tapat na sumusunod sa Bundok Dragonia, patawarin ninyo ang aking anak na si Chloe Ruiz. Hindi ko pa nakita ang tatay ko na ganito kababa. Baka naman talaga siyang prinsipe ng Bundok Dragonia. Diyos ko, anong nagawa ko? Chloe Ruiz, kanina lang ay pinapahiya mo ang kapatid ko, ginagawa mo siyang walang halaga. Ano, Chloe Ruiz, gusto mo ba akong patayin? Patayin ang buong Angkan Ruiz. Tatay, may daya dito. Walang ebidensya. Nasaan ang ebidensya? Anong patunay na ikaw ay prinsipe ng Bundok Dragonia? Mahirap pagsabihan ng taong gusto pang mamatay. Chloe Ruiz, talagang ayaw mong magbago. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang katotohanan. Banal na sulo, ang banal na sulo ng Bundok Dragonia. Siya ang binata. Pagbati binata. Pagbati binata. Tumayo kayo. Paano siya maaaring maging ang binata ng Bundok Dragonia?
Ganito lang ang ginawa ko sa kanya. Ganito rin sa kanyang ate. Patay na ako. Binata, patawarin mo na ang aking anak na babae. Maaari kong alisin sa kanya ang pagkakakilanlan bilang tagapagmana ng Angkan Ruiz. Pakiusap, maging maawain ka, iligtas mo ang buhay ng aking anak. Hindi, Itay. Hindi ko kayang mawala ang pagkakakilanlan bilang tagapagmana ng Angkan Ruiz. Ginoong Lin, hindi. Binata, binibining Lin. Ako ang mali. Hindi ko dapat kayo binastos hanggat hindi ninyo ako aalisin sa posisyon bilang tagapagmana ng Angkan Ruiz. Kahit anong parusa ang ibigay ninyo sa akin, tatanggapin ko. Alam mo na ako ang tagapagmana kaya nagmamakaawa ka sa akin pero kung ako ay mahirap, edi magpapatuloy ka ba mang api gamit ang kapangyarihan? Ako ano ba talaga ako? Anong katangahan ang nagawa ko? Ngayong ganito na, hindi na rin kita kayang protektahan. Hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang buong Angkan Ruiz. Kailangan kong tanggalin sa iyo ang posisyon bilang tagapagmana ng Angkan Ruiz. Hindi, tatay, hindi mo to pwedeng gawin. Hindi ko kayang mawala ang pagkatao bilang tagapagmana ng Angkan Ruiz. Ako naman ang nag-iisa mong anak na babae. Chinheng, kung ang tagapagmana ng inyong Angkan Ruiz ay ganito, baka ang inyong Angkan Ruiz ay mahirap nang makasama sa barko ng Bundok Dragonia. Ito, Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Lahat ng mga sinabi tungkol sa pamilya Lin, lahat ay sinabi niya sa akin. Ako ay napasama dahil sa kanya, lahat ay kasalanan niya. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Jayin. Ikaw ang mas nakakakilala sa akin. Alam mo na hindi ako ganyang tao. Nakita ko na ngayon ang iyong tunay na mukha. Ang pagsisihan ko lang ngayon ay ang mga taon na nabulag ako, sayang ang dami kong emosyon na ibinigay ko sa iyo. Jiayin. Alam kong mali ako. Talagang alam kong mali ako. Siya lahat. Si Chloe Ruiz. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng Angkan Ruiz. Pinilit niya akong makasama siya. Jake Romero, hayop ka. Jiayin, nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magsama ulit tayo po. Hindi ko talaga maisip. Ang taong minahal ko ng 5 taon ay naging ganito ka pala. Jiayin, mali ako. Alam kong mali talaga ako. Nakikiusap ako. Pakiusap sa ngalan ng 5 taon nating pagmamahalan. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Sabihin mo sa kapatid mo na pakawalan ako. Alam ko na, ang aso hindi natututo. Ngayon alam mo na ang kapatid ko ang pinuno at ngayon humihingi ka ng awa. Nung kasama mo si Chloe Ruiz, naglalandi kayo. Naisip mo ba ang 5 taon natin? Pakawalan mo ang ate ko. Huwag mo siyang hawakan. Binigyan kita ng pagkakataon, ikaw mismo ang walang kwenta. Huwag mo siyang hawakan. Binigyan kita ng pagkakataon, ikaw ang walang silbi. Tawagin ang mga tao. Dalhin ang lalaking ito. Simula ngayon, bawal siyang lumapit sa paningin ng ate ko. Huwag mong dumiin ang paningin ng ate ko. Ginoo, alam ko na mali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Ako, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Pakiusap. Jake Romero, sinabi ko sa'yo. Pwede mo akong saktan, pero huwag mong galawin ang pamilya ko. Kasalanan mo ito. kayo alisin ninyo siya. Jayin. Nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo ako, Jayin. Gino, Miss Lin. Alam ko na talagang mali ako. Ang tanga ko. Patawarin ninyo ako, gagawin ko kahit ano, Ginoo. Chinheng, ano sa tingin mo? Ako ang nagkamali sa pagtuturo sa aking anak na babae. Nasagasaan ko ang Ginoo at si Miss Lin. Kaya, ano man ang resulta, handang tanggapin ng Angkan Ruiz ang anumang resulta. Hindi, Itay. Hindi mo ako pwedeng iwan. Ako lang ang nag-iisa mong anak na babae. Paano mo magagawa ito? Yuan. Oo. Kung sa pagkakataong ito, patawarin na natin siya sa ngayon. Ate, ininsulto ka lang niya at inaagaw pa ang fiancé mo. Si Jake Romero ay talagang isang taong nagtataksil para sa pakinabang. Kung wala si Chloe Ruiz, may iba pang Chloe Ruiz o iba. Ako ay nagpapasalamat kay Chloe Ruiz na ito dahil nakita ko ng malinaw ang tunay na mukha ni Jake Romero. Ate, napakabuti mo naman. At saka, buntis siya ngayon.
Mabuti. Dahil sa kapatid ko, hindi ko siya sasaktan. Ngunit, exempted siya sa parusang kamatayan pero hindi siya makakatakas sa parusa. Salamat, Master. Salamat, Miss Lin. Salamat, Master. Salamat, Miss Lin. Chinheng, sa pagkakataong ito, dahil sa kapatid ko na nakiusap para sa kanya, paparusan ko siya ng kaunti, ipapadala siya sa bundok Dragonia upang parusahan ng husto. Huwag Itay na, hindi ako pwedeng pumunta sa bundok Dragonia. Kapag pumunta ako, mamamatay ako, Itay. Manahimik ka na. Pumunta sa bundok Dragonia at may pagkakataon ka pang mabuhay. Kung mag-iingay ka pa, baka magalit ang Master at patayin ka kaagad. Dito kayo. Kunin siya. Ate, umuwi na tayo. Oo. Paalam, Master. Paalam, Master.